Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Well then sambit ni Chen Fan sa ngayon ay gagamitin niya na lang daw muna ang spirit refining technique upang i-absorb ang spiritual energy ni Mr. Brook at mag-cultivate saglit habang sa kabilang dako naman ay kumalat na ang balita patungkol sa magiging kasal ni Chen Fan at ni Kyung. Oh my God, sambit ng iba, kailan ang date ng kasal? Sumagot ang iba na sa August 30. Makalipas ang ilang araw ay sinabi ni Mr. Kexing kay Mrs. Wang Yun na mag-invite lang sila ng ilang mga kaibigan, classmates at mga members ng Chen at Fang family dahil kung gagawin nila itong sobrang enggrande tiyak na mapupuno ang buong East Mountain ng mga tao. Sumagot si Mrs. Wang Yun na ngunit saan daw ba nila gaganapin ang kasal sa Eastern Mountain ba o sa Zhonghai? Don't worry mom, sabat ni Chen Fan, siya na raw ang bahala at pagsapit ng August 30, ay gaganapin na nga ang kasal. Makikita ang pagdating ng mga magulang ni Kyung sa venue. Wow, ito ay napaka-grand, sambit ni Mr. Fang, hindi siya makapaniwala na makikita nila ito sa buong buhay nila. Sinabi ni Aunt Su kay Mr. Fang na ang lahat ng mga narito ay 100 beses na mas higit sa kanya, at ang daughter nito at son-in-law ay di hamak na higit na mas makapangyarihan. Ahehe, tugon ni Mr. Fang, hindi raw siya nito maaaring ikumpara kay Chen Fan. Ang batang iyon ay isang deity, isang napakalaking karangalan para sa kanila na ito ang mapapang-asawa ng kanilang anak nang biglang dumating na ang groom at bride. Mom, dad, sa wakas nandito na kayo, maligayang bungad ni Kyung, father-in-law, mother-in-law, dagdag naman ni Chen Fan. Xiao Fan, saad ni Aunt Su, gusto rong pumunta rito ng Old Master upang makita si Xiao Kyung. O, tugon ni Chen Fan ang Su family ng Wuzhou. At sinabi naman ni Kyung na papuntahin nila ang kanyang grandpa at si Xu Xiao, ngunit yung iba, ang mga iyon daw ay walang kinalaman sa kanilang family. At makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Old Master Su kasama si Xu Xiao. Sinabi ni Old Master Su na nandito siya upang congratulate si Heavenly Master Chen at Xiao Kyung para sa kanilang marriage, at para humingi na rin ng tawad sa kanilang dalawa. Sumagot si Chen Fan na ang mga ito ay guest nila rito kaya hindi na raw kailangang talakayin pa nila ang patungkol sa ibang bagay. Xiao Fan, sabat ni Mrs. Wang Yun, ang patriarch ng Qin, Xiao, at Han family ay naghihintay sa paanan ng East Mountain, ngunit sinabi lang ni Chen Fan sa kanyang ina na maaari na nitong pauwiin ang mga iyon. Ang mga iyon ay hindi welcome dito. Ilang sandali pa ay kinuha ni Master Hua Yunfeng ang mic at ang atensyon ng lahat, nagsabing ang nakatakdang oras ay dumating na, maghanda para sa seremonya. Pinaluhod niya si Chen Fan at Kyung sa harap ng kani-kanilang mga magulang, pinatayo ngayon groom at bride, magbow na raw ang mga ito. Mararamdaman ang aura ng kasiyahan sa buong lugar, makikita ang reaksyon ni Sparrow Wenjing at Anya, General Ching, Master Zai at Master Ye. Itinuon ang shot kay Chen Fan, kay Kyung, at ibinaling sa paparating na si Xu Rongfei. Oy Fei Fei, bungad ni Mrs. Wang Yun, lumapit raw ito sa kanyang ina. Ma'am, bungad ni Xu Rongfei at nagtawanan ang dalawa. Ilang sandali pa ay bumaba na ang groom at bride, tumungo si Kyung sa kinaroroonan ni Xu Rongfei at Anya. Kumikislap na isinaad ni Mrs. Wang Yun na kung mapapangasawa ng kanyang little brat ang tatlong ito at bibigyan siya ng 3 apo, tiyak na siya ay nasa langit na at makikita ang reaksyon ni Chen Fan. Mom, saad niya, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Ano, tugon ni Mrs. Wang Yun, bakit bawal daw bang sabihin niya yun? Namula si Xu Rongfei at Anya, napapigil ng tawa si Kyung at nagtawanan ang lahat ng mga bisita. Ilang sandali pa ay nag-abot ng alak si Master Ye. Senior Chen, saad niya, salamat daw sa naging battle nito. Ang kanilang bansa ay hindi nahaharap pa sa anumang digmaan sa susunod na at least 50 taon kaya umiinom siya sa ngalan nito. Tinanggap ni Chen Fan ang alak agad na ininom, sabay sabing pakiusap, tingnan nito ang kanyang family kapag ka nakaalis na siya namang ikinabigla ni Master Ye. Ikinumpos niya ang kanyang sarili, pakiusap, rest assured Senior Chen, saad niya, hanggat tumitibok pa ang kanyang puso, ang mga tao na pinapahalagahan nito ay magiging ligtas. Lumapit ang mga kababata ni Chen Fan, sinabi ni Jonji na hindi niya ini-expect na nag-grown up na ito sa ganitong punto. Dahil magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala yung mga panahong naglalaro sila ng video games at football ng magkasama.
Sumagot si Chen Fan na walang nakakaalam kung kailan darating ang mga wonderful opportunities sa iyong buhay, maging siya hindi rin pumasok sa isip niya ang puntong ito noon. Maraming salamat saad ni Haoxuan, nakipag-cheers, ilang sandali pa ay kinuha ni Chen Fan ang atensyon ng lahat ng mga bisita, siya raw ay lubos na nagpapasalamat sa pagpunta ng mga ito sa kanilang kasal, pakiusap enjoy na raw ng mga ito ang mga nakahandang pagkain, siya at si Qiyong ay aalis na muna rito ngayon. Master, saan kayo pupunta? Pabirong saad naman ni Shu, magha-honeymoon na raw ba ang mga ito? Hinila ni Chen Fan si Qiyong, hindi tugon niya, sila raw ay dadalo sa tunay na wedding ceremony at agad na lumipad paitaas. Napatingala ang lahat, napasabi si Haoxuan na kahit anong hard work pa ang gawin nila, hinding-hindi sila makakahabol kay Chen Fan. Ito ay hindi isang mortal, paano naman daw sila makakakompete sa isang immortal? Habang sa itaas naman ng mga ulap ay na-amaze si Qiyong, ito raw ay napakaganda. Tinanong niya si Chen Fan kung bakit siya ang pinili nito. Si Sister Anne, Fei Fei at Ran Ran raw ay mga nice girls at bukod pa dun mayroon pang iba na mas close kay Chen Fan kumpara sa kanya. Iyon daw ba ay dahil sa nagkita na sila magmula nung mga bata pa sila? Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung naaalala pa ba nito ang kwento patungkol sa Baekhyung Celestial Lord at Zekyung Celestial Goddess. Well, iyon daw ay hindi pa tapos, gusto raw ba nitong marinig ang ibang parte ng kwento? Oo, tugon ni Qiyong at ikinwento na nga ito ni Chen Fan. Makalipas ang ilang sandali ay niyakap ni Qiyong si Chen Fan, malamang hirap na hirap daw ito sa kanyang nakaraang buhay. Idinagdag ni Chen Fan na napakarami niyang nagawang pagkakamali sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya na uli hahayaang maulit pa iyon. Honey, saad ni Qiyong, pumasok na raw sila upang mag-cultivate, na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Pagkatapos na mag-cultivate ng dalawa kinabukasan ay agad na nagbihis si Chen Fan at tumayo nang may napansin siyang presensya. Sa sandaling ito ay hayag na kay Qiyong ang hubad na katotohanan patungkol kay Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na so ito raw pala ang kanyang asawa. Lumipad paitaas si Chen Fan kung saan nag-aabang ang isang individual, Chen Baekhyun, saad nito kahapon niya pa raw ito hinihintay, oras na raw upang ito ay mamatay. Earth level deity Hanshi, patanong na sambit ni Chen Fan. That's right, tugon ni Master Hanshi, oo siya raw ito. Ang sect master ng Heavenly Thunder Sect, ang earth-level deity na si Hanshi. Sa loob ng silid habang nakatingala mula sa bintana ay napasabi si Qiyong sa kanyang isip na hindi raw ba't ang Gate of Heaven ay sarado, kaya paano ito nakapunta rito mula sa Khonshu. Idinagdag ni Master Hanshi na kagabi niya pa ito hinihintay, hinayaan niya lang daw itong matikman ang sarap ng buhay, nang maging mas satisfying ang kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon oras na upang pagbayaran nito ang ginawa nito sa kanyang mga disciples. Inilabas ang nakagapos na si Xiaowo at Zhang Ran, pinaliguan ng mga kidlat. Napasigaw si Chen Fan sa pangalan ng dalawa, Senior Master Chen Hiao ni Zhang Ran, umalis na raw ito rito ngayon. Ito ay gumamit ng Immortal Treasure Pass upang makadaan sa Spatial Portal nang bigla silang pinasabog ni Master Hanshi. Idinagdag na tinredor ng mga ito ang Khonshu Realm. Parusang kamatayan ang nararapat sa mga ito at sa kanilang buong sect. Si Chen Yezo ay ang goddess ng Snow God Palace, ang pangahas naman daw nitong Tridorin ang kanyang kauri. Inangat ang kanang kamay, nagcast ng Thunder Art, kukunin niya raw ito pabalik sa Khonshu Realm at dadalhin sa Snow God Palace para sa justice. Namuo ang makapal na madilim na ulap, mula rito ay lumabas ang isang Divine Thunder Hand. Dinampot si Chen Yezo sa ibang dako na nakikipagchismisan sa dalawa pang Earth-level deity na si Master Ye at Grandpa Chen. Napasigaw si Chen Yezo. Makikita ang labis na pagkabigla ng dalawa, damit sambit ni Grandpa Chen ang kalaban daw na ito ay napaka-makapangyarihan. Sumigaw si Master Ye na tutulungan nila si Master Chen habang ang iba, magsimula na raw ang mga ito sa pag-activate sa Green Dragon Grand Array. Hinila ni Master Hanshi si Chen Yezo palapit sa kanya, makikita ang pagkagulantang ni Chen Yezo. Sect Master Lei sambit niya, nagtanong kung paano ito nakapunta rito, ang akala niya raw ba nakasil ang Spatial Portal for the time being. O tugon ni Master Hanshi, natatakot daw ba ito, hindi niya raw lubos maisip na tatry rin ito ang Khonshu. Ito raw ay direct ang responsable sa pagkamatay ni Lei Xing at Tian Mingzi, sabay higpit ng Divine Thunder Hand at splash ng mga kidlat. Dadalhin niya raw ito sa hustisya ngayon. Tumingin kay Chen Fan, siya raw ay nasurpresa na makakita ng ganitong talent na lumitaw dito sa mortal world.
ganun pa man hindi na raw sana ito nakipagmes sa Khonshu realm. Ang kanilang kapangyarihan ay beyond sa imaginations ng mga mabababang mortal, kahit na anong subok ang gawin nito hindi nito matutulayan ang gap sa pagitan nila. Makikitang umakyat na sina Grandpa Chen at Master Ye, napasabi si Master Ye sa kanyang isip na ang aura pa lang nito ay napaka-terrifying na. Ito raw ba ang true power ng mga overlords ng Khonshu? By far ito raw ay ang pinakamalakas na nakasalamuhan niya. Ngunit humakbang lang si Chen Fan nagsabing 3 moves nag-transform, idinagdag na kung ito ay makakasurvive pagkatapos ng 3 atake, hahayaan niya itong mabuhay. Hahatugon ni Master Hanshi ang kay-abangan daw nito ay hindi kapanipaniwala, pues hahayaan niya raw itong makatama sa kanya ng 3 beses ano raw ba kaya kung ganun, at kung malalagasan siya nito ng kahit na isang buhok man lang ihahayaan niya na ito. Grandpa Brother Yesaad ni Chen Fan guard daw ng mga ito ang Baekhyong Pavilion, tumingin sa ibaba ni pakiusap hintayin siya nito, dudurugin niya lang daw muna ang langgam na ito. Dahan-daang lumapit si Chen Fan patungo kay Master Hanshi sabay na nag-release ng Divine Chi ang dalawa, inilabas ni Chen Fan ang kanyang Purple Thunder Blade. Hasambit ni Master Hanshi ang blade daw na ito ay nilikha ng kanyang ancestral masters gamit ang Body of Thunder God. Iniisip daw ba talaga nitong matatalo siya nito gamit ang sariling sandata ng kanilang sect. Ngunit ipinirform lang ni Chen Fan ang first slash nag-gather ng matinding thunder energy na siyang ikinagulat ni Master Hanshi paano raw magiging posible na ang isang hamak lang na mortal ay makakagather ng ganito katinding energy. Teka lang hindi raw ba't kakatuntong lang nito sa realm ng earth level deity bakit mas makapangyarihan na ito kaysa sa kanya? Nagpakawala si Chen Fan ipinirform ni Master Hanshi ang Demon Divine Thunder sinalubong ang atake ng ating bida, tumagos ang atake ni Chen Fan ngunit nagawa itong maharang ni Master Hanshi. Napatanong sa kanyang isip kung talaga bang isa lamang mortal ang Chen Baekshuan na ito, second slash sambit ni Chen Fan sabay cast. Hinugot ni Master Hanshi ang kanyang sword artifact nagsabing ang espadang ito ay tinatawag na Heavenly Tribulation Sword, gawa sa Azure Thunder na nananahan sa himpapawid ng Khonshu ginawa ng kanilang ancestral master ang Heavenly Thunder Lord, upang maggawad ng punishment on behalf sa kalangitan. Ang espadang ito raw ay ang tunay na treasure ng kanilang sect, ito ay nakapatay na ng 17 earth level deity at ito ang magiging ika-18. Nagpakawala sinalubong ang atake ni Chen Fan, imposible sambit ni Master Hanshi siya raw ay ang sect master ng Heavenly Thunder Sect isang supreme overlord ng Khonshu realm na mayroong tinataglay na quasi-treasure. Paanong mangyayaring siya ay matatalo sa isang hamak lang na nilalang na nagmula sa mortal world? Ngumisi si Chen Fan nagsabing kung mayroon itong spirit treasure maaari itong makipagsabayan sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, ang isang peak realm connate being ay baliwala sa kanya. Makikita ang reaksyon ni Master Hanshi hindi niya raw maaaring gamitin ang spirit treasure maliban na lang kung siya ay mahantong sa life and death situation, inactivate ang Heavenly Thunder Dharma Body upang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Chen Fan na nakakagulat raw na makakita ng isang Dharma Body art mula sa isang remote world na gaya ng Khonshu. Ngunit ito lang ang lumikha sa teknik na ito kaya paano naman daw siya nito mapipigilan sabay pakawalan ng isang slash gumamit ng isang teknik si Master Hanshi upang umiwas. Nang biglang sumugod palapit si Chen Fan nagpakawalan ng sunod-sunod na slash. Sinubukan itong i-deflect ni Master Hanshi bumagsak ngunit agad ding lumipad pabalik. Again sambit ni Chen Fan napasabi si Master Hanshi sa kanyang isip na siya ay mamamatay alam niya rong siya ay mamamatay kapag ka nagpatuloy pa ang laban na ito kailangan niya na rong tumakbo at ganoon na nga ang ginawa niya. Kailangan niya rong bilasan ng husto, sinabi ni Chen Fan na hindi ito makakatakas mula sa kanya agad na humabol, habang hindi naman makapaniwala si Master Ye sa kanyang nasaksihan isang earth level deity. Ang dominator ng Khonshu realm ay sinusubukang tumakbo mula kay Senior Chen, mukhang ang kapangyarihan daw ni Senior Chen ay umabot na sa point na beyond sa kanilang imagination. Binigyan ni Chen Fan ng sunod-sunod na iba't ibang atake si Master Hanshi na pasabi sa kanyang isip na ang true essence ng Chen Baekshuan na ito ay napakalakas. Madali lang siya nitong mapapatay kapag tinamaan siya ng direkta. Biglang bumagsak mula sa impact ng atake ni Chen Fan nagkaroon ng pagsabog, ngunit agad ding lumipad Chen Baekshuan sigaw niya iniisip daw ba talaga nitong mas malakas ito sa kanya.
tama ng nonsense tugon ni Chen Fan nagpakawala ng isang divine slash. Dahil sambit ni Master Hanshi nagcast ng kung anong teknik. Uno sambit ni Chen Yezu ito raw ay ang yin and yang thunder ng Heavenly Thunder Sect ito ay napakamakapangyarihan, sapat upang mag-shatter ang mundong ito. Nagpakawala si Master Hanshi ngunit nagawang makasurvive ni Chen Fan nag-transform, nagsabing nililigawan nito ang kamatayan. Ano sambit ni Master Hanshi sa kanyang isip hindi pa rin ito patay? Gaano raw ba talaga kalakas ang Dharma body nito? Nagcast ng isa pang teknik si Master Hanshi umatake na siyang ikinaalarma ni Qiyong, napamura si Chen Fan agad na nagdash patungo kay Qiyong sinangga ang atake, agad na sumibat si Master Hanshi. Hasambit ni Chen Fan makinig daw ito, papatayin niya ito kahit saan pa man ito pumunta. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nasa Deity Burial Valley na si Master Hanshi, partikular sa Gate of Heaven nang biglang nasa harap niya na si Chen Fan. What a shame sambit ni Master Hanshi kung nasa Kunshu Realm lang daw sila ilalabas niya ang mga treasures ng kanilang sect ngunit sumagot lang si Chen Fan na kahit na may mga spirit treasures pa ito, papatayin niya pa rin ito. Shen Baixuan saad ni Master Hanshi talagang ito raw ay isang rare talent, katulad ng mga Sky Immortals mula sa ancient times. Ngunit still ang mundong ito ang siyang naglimit sa development nito. Ang naabot nito ngayon ito na ang pinakamataas na posible nitong maabot sa mundong ito ngunit sinabi lang ni Chen Fan na kahit na ano pa ang sabihin nito, wala nang makakapagligtas pa sa kanya. Hindi tugon ni Master Hanshi ang ibig niya rong sabihin, sa tuluyang pagbukas ng Gate of Heaven 3 taon mula ngayon, ang lahat ng mga deities ng Kunshu Realm ay pupunta rito sa mortal world at tiyak na ito ay mamamatay. Nag-release ng matinding divine chi si Chen Fan ganoon din naman si Master Hanshi, ipinirform ang hybrid chi divine thunder isang forbidden art, nagpakawala na siyang naging dahilan upang mawasak ang buong paligid na saklaw sa range ng teknik. Napunit ang damit ni Master Hanshi, napangisi. Kahit na ang isang Sky Immortal pa raw ay hindi magagawang ma-withstand ang hybrid chi divine thunder ng kanyang sect, Shen Baixuan sa bandang huli, ito pa rin daw ay napakahina. Oo ganoon ba tugon ni Chen Fan na ngayon nasa likod na pala ni Master Hanshi, ano gulat na sambit ni Master Hanshi buhay pa rin ito. Paano ito naging posible wala itong katawan ng isang Sky Immortal ito ay nasa early stage pa lang ng Earth level deity. O tugon ni Chen Fan ang ibig daw ba nitong sabihin ay ang Golden Core Body? Well hindi niya pa raw yun naaabot ngunit malapit na siya sabay tadyak sa ulo ni Master Hanshi. Napasukan ng dugo si Master Hanshi, Shen Baixuan sambit niya mamamatay pa rin daw ito kahit na ano pa ang gawin nito sa kanya, pupunta pa rin dito ang mga taga-Kunshu upang ipaghiganti ang ginawa nito, ang mortal realm na ito ay magiging impyerno. O talaga ba tugon ni Chen Fan too bad hindi niya na raw iyon makikita sabay diin ibinaon sa lupa ang ulo ni Master Hanshi. Humarap siya sa Gate of Heaven, pumasok ng puwersahan gamit ang Kunping form. Xiao Fan sigaw ni Grandpa Chen Sr. Chen tawag naman ni Master Ye, nag-iwan ng mensahe si Chen Fan na protektahan nila ang Baekhyong sect at hintayin ang kanyang pagbabalik. Lumipat ang eksena sa Kunshu Realm partikular sa Snow God Palace, kung saan maririnig ang usap-usapan ng mga disciples. Nagtanong ang isa kung narinig na raw ba nila ang patungkol sa pagkawasak ng spirit tablet ni Earth level deity Hanshi, ito raw ay pinatay sa mortal world. No way sambit ng iba una si Tian Mingzi Young Master Lei Xing then ang Immortal Sword na si Chang He tapos ngayon si Sect Master Hanshi, ano raw ba ang nangyayari doon sa mortal world? Sinong mortal daw ba kaya ang mayroong kakayahang patayin ng isang overlord na nagmula rito sa Kunshu? Mukhang marami na rong nagbago doon sa paglipas ng panahon. Itinuon ang shot kay Luyanzo sa wakas sambit niya sa kanyang isip nagkaroon na rin ng balita patungkol sa mortal world. Nagtataka raw siya kung kamusta na si Yanwo at Chen Fan. Luyanzo sambit ng isa ang sutra library raw ay marumi pa rin linisin niya raw iyon uli bilasan nito, yes senior sister tugon ni Yanzo. Makikita ang ekspresyon ni Yanzo habang papaalis upang sundin ang ipinag-uutos ng babae. Sinabi ng babae na ito ay isa lamang mortal sino raw ba ito sa tingin niya, senior sister sabat ng isa mag-ingat daw ito sa sinasabi niya. Ang babaeng iyon ay mayroong ice spirit roots, ang babaeng iyon ay special. Hatugon ng babae maniniwala lang daw siya na ito ay magiging isang earth level deity kapag ka sa kanluran na sumikat ang araw.
Sa Yuntian Palace naman ay sinabi ng isa na hayaan nila siyang kunin ang mga Dharma treasures ng lahat ng sect susugod siya sa mortal world. Sinabi ng isa na sasama siya rito. Hindi maaaring hindi nila maipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga minamahal na disciples, at sinabi naman ng isa na ang Heavenly Thunder sect ay sasama rin. Lumalabas na nagkakaroon pala ng pagpupulong ang lahat ng mga sect ng Khonshu Realm. Sinabi ng isang sect master na bumalik na raw ang mga ito sa kani-kanilang mga sect, at maghanda sa muling pagbubukas ng Gate of Heaven na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Sa loob ng Gate of Heaven ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi pa rin daw siya powerful enough upang maglakbay sa ganitong uri ng chaotic space sa kanyang human form. Fortunately natutunan niya raw ang Sky Swallow diagram, at na-attain ang Kunping Dharma form kaya sa ngayon ay maaari niyang magamit ang Great Chaos Art ng Kunping upang magsilbing aid sa kanyang paglalakbay sa deadly environment na ito. Hindi siya makakaalis sa Earth ng may peace of mind hanggat hindi niya nalulutas ang threat ng Khonshu Realm, plus mayroon din dong posibilidad na nasa loob ng Khonshu Realm ang Path of Heaven, kailangan niya iyong bisitahin sooner or later. Ilang sandali pa ay narating na ni Chen Fan ang dulo ng wormhole. Lumabas na puno ng sugat ang katawan. Rinamdam ang simoy ng hangin nagsabing ang spiritual chi rito ay napakayaman, ang kanyang mga meridians daw ay napunit, maging ang kanyang invincible jade bones ay nag-crack din sa ilang parte at ang pinakamalala sa lahat, kalahati na lang na true essence reserve ang natitira sa loob ng kanyang katawan mukhang medyo napuwersa niya raw ang kanyang sarili. Ganun pa man sa pamamagitan ng longevity body, sa pamamagitan ng rejuvenation ability nito at abundant na wood element spirit chi na taglay ng realm na ito, tiyak na mare-recover niya ang kanyang buong lakas in less than 3 months. Umupo na si Chen Fan at nagsabing kapag ka naka-recover na siya, titiyakin niya ang annihilation ng Khonshu Realm. Makalipas ang kalahating buwan sa parehong lokasyon ay makikita ang batang babae na ito. Father Sambit niya nakakaramdam daw siya ng napakaraming spirit chi threads na nagko-converge dito, hindi raw ba kaya na ito ay isang spirit medicine? Nagpatuloy sa paghakbang hinawi ang dahon na humarang sa kanyang daan, sure tawag ng ama mag-ingat daw ito baka mayroong beast sa tinutungo nito, makikita ang reaksyon ni Shu sa kanyang nakita, nagtanong ang kanyang ama kung anong problema, ngunit maging siya ay nagulat din sa kanyang nakita. Pinagmasdan si Chen Fan hindi umimik ang dalawa, habang mapapansin namang idinilat ng ating bida ang kanyang kanang mata tumingin sa dalawa. Umubo si Chen Fan biglang nagmaterialize ang kanyang damit, agad na nagbigay galang ang dalawa nagpakilala ang ama, siya raw ay si Chi Mufeng isang junior cultivator, at ang kasama niya ay ang kanyang anak na si Shu'er. Nice to meet you Immortal Master bati ni Shu. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang dalawa si Chi Mufeng raw ay nasa mid-stage na ng foundation establishment, habang ang anak naman nitong babae ay kakapasok lang sa introductory level. Mukhang talaga rong siya ay nasa Khonshu Realm na, maraming mga masters ng inner strength. Sinabi niyang siya ay sugatan habang nakikipaglaban sa isang makapangyarihang kalaban, at napuwersa na mag-recuperate dito. Kaya pakiusap sabihin ng mga ito kung nasaan siya, at kung kaninong sect sila na-associate. Naiintindihan namin Immortal Master tugon ni Shu ito raw ay ang border ng Manggu Mountain Range, which is nag-e-stretch across sa buong Khonshu Realm. Sila raw ay nagmula sa Kishan City, nasa labas lang ng kabundukang ito at ang kanyang ama ang siyang City Lord doon. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ayon kay Chen Yezo ang population ng Khonshu Realm ay nasa hundreds of millions, at nagkalat sa form ng city-states. Although ang mga settlements na ito ay autonomous, bawat isa sa mga cities na ito ay affiliated sa isang major sect at kailangang sumunod sa mga orders ng sect master ng kinabibilangan nilang mga major sect. Sinabi ni Mr. Chi na ang Kishan City ay nasa ilalim ng proteksyon ng Eastern River Sect, at ayon sa mga rules ng sect, sila ay required na i-report ang presensya nito sa mga Immortal Masters ng Eastern River Sect. Eastern River Sect patanong na tugon naman ni Chen Fan hindi niya pa raw ito naririnig. Paano raw ito kung ikukumpara sa Heavenly Thunder Sect o kaya naman sa Azure Mystic Sect? Sumagot si Mr. Chi na ang Heavenly Thunder Sect at Azure Mystic Sect ay mga exalted sect o matatayog na mga sect na umiiral na sa loob ng libu-libong taon,
at ang mga ito ay guarded ng mga Supreme Overlords. Habang sa kabilang banda ang Eastern River Sect ay mayroon lamang iisang Earth-level deity at tinanong niya si Chen Fan kung ito ba ay nagmula sa Heavenly Thunder Sect o kaya naman sa Asher Mystic Sect. Well, tugon ni Chen Fan, maaari mo rong sabihin iyon, at idinagdag sa kanyang isip na after all marami na siyang napatay na mga disciples ng mga sect na iyon. Sinabi ni Mr. Chi na ang junior na ito ay inimbitahan ng Immortal Master na bisitahin ang kanilang Kishan City. Alright, tugon ni Chen Fan, at ilang sandali pa ay naglakad na sila kung saan pinaulanan ni Shu ng mga tanong si Chen Fan. Immortal Master Chen, saang sect daw ba ito nagmula? Immortal Master Chen, sinabi raw ng kanyang ama na ipapadala siya nito sa Immortal Sect upang siya ay maging isang immortal. Immortal Master Chen, nakakita na raw ba ito ng tunay na mga deities? Ano ang itsura ng mga ito? At habang tinatitigan ni Chen Fan si Shu ay naalala niya mula rito si Xiao Wu. Napasabi sa kanyang isip na hindi niya alam kung mayroon pa bang sinumang mga Blackwater Sect disciples na natitira rito sa Kunshu Realm, ngunit kapag na-meet niya ang mga ito take care niya raw ang mga ito. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang mayroong nakahanay na mga horse beast at makikita rin ang ilang mga guards, my lord my lady, bungad ng mga ito. Ipinakilala ni Mr. Chi ang isang guard, ito raw ay ang captain ng city guard na si Chidong. Chidong, saad ni Mr. Chi sa guard, ito raw ay si Immortal Master Chen ang kanilang guest. Pakiusap treat niya raw ito ng may lubos na paggalang, of course, tugon ni Chidong. Immortal Master Chen, saad naman ni Shu, ang taste daw nito sa damit ay talagang weird. Kapag nakarating sila sa city, hayaan daw siya nitong hanapan niya ito ng damit na maisusuot na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan at mapapansin ang ekspresyon ni Chidong. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng Kishan City City Lord's Hall ay maririnig ang isang boses nagsabing, so lumalabas na ito pala ay isang Immortal Master. Kung ganun, Immortal Master Chen, welcome na welcome daw ito rito, sabay tawa nang biglang pumasok si Chidong nagpakilala. Sa harap ni Chen Fan ay nagsabing nagtataka raw siya kung aling sect ito nagmula at kung anong level of attainment na ang na-achieve nito. Chidong, saad ni Mr. Chi, nagtanong kung nasaan ang manners nito. Ang kausap nito ay isang Immortal Master. My lord, tugon ni Chidong, hindi niya raw naaalala kailanman na mayroong bumisita sa kanilang bayan na isang Immortal Master na nanggaling sa middle of nowhere, kaya nirerekomenda niya raw na magkaroon sila ng caution at prudence. That's right, dagdag ng isa, ang Heavenly Thunder Sect at Asher Mystic Sect daw ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa Kunshu, kahit na ang mga disciples lang ng mga sect na ito ay formidable, kaya hindi mamarapati ng mga iyong bumisita sa isang maliit na city na tulad ng kanila. Inilapag ni Chen Fan ang kanyang bowl sa mesa, tinanong si Chidong kung kini-question ba siya nito, hindi tugon ni Chidong, ngunit kung si Immortal Master Chen ay talagang nagmula sa isang exalted sect, hihingi raw siya ng tawad ng may lubos na sinseridad. Tama siya, sambit ng isa, sinong member daw ba ng isang exalted sect ang magtatangkang bumisita sa kanilang maliit na Kishan City, maging ang mga elders nga raw ng Eastern River Sect ay hindi bumibisita rito maliban na lang kung ang mga ito ay mangungulekta ng mga resources mula sa kanila. Idinagdag ng iba na maybe na loko raw ang kanilang city lord sa mga tricks ng individual na ito. At sinabi naman ng isa pa na nag-agree daw siya kay Chidong. Napasabi si Mr. Chi sa kanyang isip na sigurado raw siyang ang taong ito ay isang Immortal Master matapos niyang makita ang reaksyon ng Spirit Chi nung ito ay nagko-cultivate pati na ang Taoist skill na ginamit nito upang i-evoke ang kanyang robe. Ganun pa man, hindi raw ba kaya na talagang siya ay naloko lang ng individual na ito? Ano ang ibig mong sabihin, Chidong, sabat naman ni Shu, tinatawag daw ba nitong sinungaling si Immortal Master Chen? My lady, tugon ni Chidong, ang mundo raw ay isang mapanganib na lugar, hayaan daw nitong ang bagay na ito ay magsilbing isa sa kanyang leksyon. Sinabi niya kay Chen Fan na kung talagang ito ay nagmula sa isang exalted sect, then pakiusap ipakita nito sa kanila ang kanyang sect badge, dahil gaya ng alam na ng nakararami ang lahat ng mga members ng mga exalted sects ay mayroong hawak na unique jade badge na nagsisilbing kanilang identification. Ganun pa man, tumingin lang si Chen Fan. Si saad ni Chidong, wala raw itong badge, naglabas ng espada, niloko raw nito ang kanilang lord at nagsinungaling sa lahat ng narito sa kanilang city. Pakiusap umalis na raw ito sa kanilang city ngayon din, dahil kung hindi,
ngunit dumugtong lang si Chen Fan na sino ito upang questionin siya na siyang ikinainis ni Chi Dong. Sinabi ni Chen Fan na umalis ito sa kanyang pagmumukha sa Bai-flick. Tumilapon ng ilang metro si Chi Dong na siyang labis na ikinabigla ng lahat ng nasa loob ng hall. Ano sambit ng isa-isang flick lang lumipad na si Chi Dong. Sinabi ng isa na si Chi Dong ay ang strongest fighter ng Kishan City. Naabot na nito ang Transcendent State at sinabi naman ng isa pa na talaga raw palang si Immortal Master Chen ay isang Immortal Master. Immortal Master Chen, lapit ni Mr. Chi, pakiusap wag daw itong mag-take offense sa actions ni Chi Dong. Ang taong iyon ay isang fool. Napakalakas, saad ni Shu. Tumayo ang ibang mga tao na nasa loob ng hall. Hahasambit ng isa, si Immortal Master daw ay talagang napakalakas. Ang lahat ay nakipag-toast kay Chen Fan. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na pagkatapos ng banquet na ito mananatili muna siya sa lugar na ito pansamantala. Makaka-recuperate siya habang naggagather ng mga herbs upang gawing treasure medicine at makalipas ang 3 araw sa himpapawid ng Kishan City, makikita ang mga nilalang na itong lulan ng isang flying beast, mga martial masters na nagmula sa East River Sect. Sumigaw ang isa sa mga tao na nasa ibaba na sabihan ng mga ito si Chi Mufeng at yung lalaking nagpapanggap na disciple ng isang exalted sect na lumabas. Respected elders, bungad ni Mr. Chi, bakit hindi raw sinabi ng mga ito sa kanya na pupunta sila? Kakabigay lang daw nila sa kanilang contribution sa hindi pa katagalan. Ano kailangan daw ba nilang magbigay uli ng contributions? Chi Mufeng, tugon ng isa, ang city guard captain daw nito ay nag-report na mayroong lalaki ritong nagpapanggap na isang immortal master ng isang exalted sect. Bilisan daw nito, i-hand over nito ang taong iyon sa kanila ngayon din. Chi Dong, anong ginawa mo? Nababahalang tanong ni Mr. Chi. Sumagot si Chi Dong na sadyang ayaw niya lang dong maloko ng isang shyster ang kanyang lord. Ikaw, sambit ni Mr. Chi, o ako ba ang tinutukoy mo? Sabat naman ni Chen Fan na ngayoy suot-suot ang damit na casual na kasuotan ng mga taga-Kunshu Realm. Idinagdag na mukhang hindi pa rin daw pala nito natututunan ang kanyang leksyon. Hasambit ng isa, ito raw ba yung nagke-claim na disciple ng isang exalted sect? Bumaba ang 3, sinabi ng isa na mukha raw itong malakas ngunit ito ay isa lamang mortal, at sinabi naman ng isa pa na ang magpanggap ito bilang isang immortal master at lokohin ang city lord, ito raw ay dapat na ma-execute. Idinagdag ng leader na lumapit ito sa kanila't lumuhod, at maghandang mamatay. Pakiusap, teka lang, sabat ni Mr. Chi, talagang si Immortal Master Chen daw ay mayroong Dharmite powers at divine arts. Maaaring ito raw ay hindi affiliated sa alinmang exalted sects. Ngunit tiyak na mayroon daw itong rason, ngunit sumagot lang ang isa na wag itong makialam sa bycast ng isang spell. Nagpakawala, tumilapon si Mr. Chi na siyang ipinag-alala ni Shu, agad na lumapit. Sinigawan ng lalaki na may sinabi lang ang kanyang ama, tapos ganito na ang ginawa nito. Ganito raw ba karod ang Eastern River Sect? How dare you, sigaw ng isa kapag ka nagpatuloy pa raw ito sa pagiging disrespectful. I-exterminate nila ang Chi family at papalitan ng City Lord ang Kishan City. Sinabi ng isang elder na ito ay isa lamang excuse, ang mga ito raw ay hindi satisfied kay Chi Mufeng at gusto ng mga ito na palitan ito ng mas masunurin. Dapat daw kasi sinabihan niya ang Lord na magbigay ng respect sa mga masters na pumupunta rito upang mangolekta ng contributions at bigyan ang mga ito ng mas maraming pera at mga spirit stones. Sinabi ng isang elder na nag-aalala raw siyang si Chi Dong ang i-appoint ng mga ito. Napasabi si Shu sa kanyang isip na ang kanyang ama ay ang City Lord, isang noble. Ngunit sa mga mata ng mga sect disciples na ito, ang kanyang ama ay isa lamang aso na maaari nilang katayin anumang oras na gustuhin nila. Ngayon, ano raw ba ang gagawin nila? Sino ang magliligtas sa kanyang ama? Mapapansing mayroong dumaan ng napakabilis sa gilid niya. Ito pala ay si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na considering ang hospitality na iginawad ng mga ito sa kanya, puprotektahan niya ang mga ito sa ngayon. Sa kabilang banda, ang Chi Dong na ito at ang mga taong ito na nagmula sa Eastern River Sect ay iniisip na siya ay isang pushover, oras na upang magsimulang pumatay at umpisahan ang pag-suppress sa Kunshu Realm. Hasambit ni Chi Dong sa itaas, ano magsisimula na raw ba itong magmakaawa ngayon? Huli na raw para doon, ganun pa man kapag ka ito raw ay lumuhod sa harap ng mga masters, baka mayroong posibilidad na spare ng mga iyon ang buhay nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na nagtataka raw siya kung sino ang nagbigay rito ng guts upang umasta ng ganito.
inangat ang kanyang kanang kamay nag-perform ng isang skill hinila palapit si Chi Dong, hinawakan sa leeg pinasabog. Aano sambit ng isa medyo samobra raw ito, si Chi Dong ay isa sa kanilang mga disciples ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ang mga ito ay lumuhad at humingi ng tawad sa harap ni Lord Chi at Shu baka i-consider niya pa raw na spare ang buhay ng mga ito. How dare you, sigaw ng isang disciple, talagang ito ay makapangyarihan dagdag ng isang ngunit ang Eastern River Sect daw ay mayroong isang earth level deity, ito ay walang panama kahit na gaano pa ito kalakas. Subalit sumigaw lang si Chen Fan na lumuhad ang mga ito umalangaw sa buong lugar nagkaroon ng pagyanig makikita ang reaksyon ng mga disciples, napayuko ang mga flying beast, at ganoon din ang mga disciples nakaramdam ng pagkasindak. God Realm Expert ito raw ay isang tunay na God Realm Expert sambit nila sa kanilang pagkabahala, nagsihingi ng tawad spare daw nito ang kanilang buhay. Yumukod sa harap ng mag-ama City Lord Shi sila raw ay naging reckless at impolite, City Lord pakiusap kalimutan na lang daw nito ang ginawa nila sa araw na ito, sila raw ay nagmamakaawa, humihingi ng tawad. Sinabi ng isa kay Shu na siya raw ay naging impolite noon, Miss Shu siya raw ay nagmamakaawa patawarin siya nito ngunit nagbigay lang ng ganitong tingin si Shu hindi umingik. Tumawa si Mr. Chi so ito raw pala ang true power ng isang immortal master, ang kanilang family ay talaga rong maswerte. Sinabi ng isa na humingi na sila ng tawad maaari na silang makaalis hindi raw ba, hatugon ni Chen Fan sinabi niya raw bang hahayaan niya silang umalis. Makalipas ang ilang sandali ay may itinanong na mga spiritual herbs si Chen Fan at iba pa. Makikita ang reaksyon ng tatlo sinabi ng isa na ang lahat daw ng mga treasures at spirit medicines na ito ay napakabihira lang sa buong Khonshu Realm at kadalasan ang mga ito ay nakasil sa mga forbidden lands at mga exalted sects ngunit wala silang alam kung nasaan ang mga ito. Hatugon ni Chen Fan kung walang alam ang mga ito ano pa raw ba ang silbi ng mga ito sa kanya. Teka lang Immortal Master Chen sambit ng isa may narinig daw siya patungkol sa Ice Spirit Lotus, ito raw ay treasure medicine ng Snow God Palace. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip mukhang kapag binisita niya raw ang mga iyon, kailangan niya ring tumungo sa bundok na nasa likod ng kanilang Snow God Palace, sabay tadyak sa tatlo pinalayas. Ilang sandali pa ay sinabi ni Mr. Chi kay Chen Fan na ito ay isang Immortal Master kaya tiyak na wala itong kinatatakutan. Ngunit ang kanilang Kishan City, hindi raw nila mabibear ang mga consequences kapag ito ay umalis na. Father tugon ni Shu nagtanong kung bakit ito nag-aalala sa mga iyon narito naman daw si Immortal Master Chen at bukod pa doon, ang kanyang sister ay disciple ng Mixed Essence Sect at kapag bumalik na ito, kayang-kaya nitong i-exterminate ang buong Eastern River Sect. Hay tugon ni Mr. Chi ngunit ang kapatid daw nito ay napakalayo mula rito nang biglang mayroong dumating. Father bungad nito nakauwi na raw siya, Xingwei bumalik ka na maligayang saad ni Mr. Chi, sister dagdag ni Shu. Sinabi ni Xingwei na sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay ay narinig niya rong mayroon silang guest dito, kaya dumaan siya rito at idinagdag na sa pagkakataong ito ay isasama niya na si Shu sa sect. Tinanong niya si Chen Fan kung saang sect ito nagmula, kilala niya raw ang lahat ng mga core disciples ng 7 exalted sects, bakit hindi niya ito nakita noon? Sumagot si Chen Fan na kadalasan ay ikinukulong niya ang kanyang sarili upang mag-ensayo, kaya normal lang daw na hindi pa siya nito nakikita kahit na isang beses man lang idinagdag sa kanyang isip na ang babaeng ito ay mahusay, naabot na nito ang peak stage ng God Realm katulad ni Chen Yezo at iba pang mga taga Khonshu Realm na pumunta sa Earth, malamang ito raw ay ang future sect master ng Mixed Essence Sect. O ganoon ba tugon ni Xingwei? At ilang sandali pa ay dumating ang iba pang members ng Mixed Essence Sect. Senior sambit ng isa kay Xingwei binigyan na raw nila ng warning ang Eastern River Sect, at ang sect master ng mga ito ay nangako na hindi na nila uli di-disturb ang Kishan City. Makikita ang reaksyon ni Shu sister sambit nito ito raw ba ay naging isa ng senior disciple ng Mixed Essence Sect, sinabi ng isang disciple na 3 taon na ang nakararaan. Natalo nito ang lahat ng mga seniors ng kanilang sect at umangat ng husto hanggang sa tuktok at ito ay tinanggap ng sect master bilang disciple nung maabot ng kanilang sect master ang peak ng earth level deity kaya ito na ang magiging susunod na sect master ng Mixed Essence Sect. Hasambit ni Mr. Chi sa wakas magkakaroon na raw ng glory ang kanilang Chi family.
Sinabi ni Qingwei na kahit na ang Eastern River Sect pa raw ay mayroong isang Earth-level deity, ito ay 400 taong gulang na kaya wala na itong ganoon kahabang taon na natitira sa kanyang buhay kaya Father wag daw itong mag-alala, hindi na magtatangka pa ang mga iyon na i-offend ang Chi family. Sinabi niya kay Shu na magbalot na ng mga gamit at sumama sa kanya, siya raw ay pupunta sa Gathering of Lantay sa ika-9 ng Setyembre.